bumalik si Angkor sa Leyte para hanapin si Vivian. Ayon sa mga kamag-anak ng nasawi niyang asawa, itinakas at itinago na ni Mercy si Vivian at hindi nila alam kung saan ito lumipat. Dahil dito, lalong nalubog si Angkor sa depresyon at nalugi rin ang kabuhayan niya sa bukid. Kumain na po tayo. Ano na po? Ay, tara na. Habang mainit pa yung sabaw. Naku, nagluto po si nanay ng paborito niyo pong sinigang na bangus sa bayabas. Upo na po kayo, tay. Halika na. Tara na. Ha? Tara na. Ay, kayo, tay. Pagkain. Tara. Sipag-sipag po talaga ng tatay ko. Tay, alam niyo po, pag naging teacher po ako balang araw, alagaan po kayo ni nanay. Talaga? Hindi ko po kayo pababayaan. Ang swerte naman namin sa'yo ng tatay mo, anak. Opo, Nay. Kasi mahal na mahal ko po kayo. At syempre, mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. Tara, kain na tayo. Sige, Tay. Happy birthday, Vivian! Happy birthday, anak! Salamat po! Anak, pasensya ka na kung yan lang yung nakayanan ni tatay. Okay lang po, Tay. Pasensya ka na talaga, ha? Happy birthday! Grabe. Para to sa pinakamamahal kong anak. Tingnan na natin. Ang ganda, bagay na bagay sa'yo. Ha? Bagay na bagay sa'yo, anak. Salamat po, Tay.
Welcome. La, hindi na po ba talaga ako inanak ni tatay? Ilang telegrama na pinadala ko sa tatay mo na dito na tayo nakatira. Pero hindi niya nagawang dalawin ka o kamustahin man lang.